Subscribers, Hilakbot Stories na naman ngayong gabing ito. Siyempre 3 kwento. Welcome sa mga baguhan at sa lalong-lalo na sa mga channel members natin, mga regular listeners. At siyempre kasama na naman natin for this episode, walang iba kundi ang masarap na hazelnut at butterscotch na kape ni Lola Trinidad. Thank you! Kunin mo na, get mo na, i-order mo na, wag lang i-add to cart sa HTV merch bago ma-i-add o makuha pa ng iba. Kaya kunin mo na, now na. Ito na ang unang kwento at ito po'y mula sa ating Facebook. With matching picture pa po ito para may visualization daw tayo. So ito na ang kwento ni Ace na susundan po ni Japot at ni Flash. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Good evening po sa inyo, Sir Red, at ito naman pong aking ikikwento ngayon ay nangyari sa aming family sa isang hotel sa Cebu City. October 25 po kasi nang bumalik kami sa Cebu. Nag-check-in kami, sa isang hotel daw doon sa nabanggit na lugar around 5 p.m. Dahil po sa pagod at sa layo po ng biyahe namin, nag-decide kami na mag-rest muna. Yung room ko is nasa tapat lamang po ng room ni mother at ng mga pamangkin. Habang yung sa sister ko naman ay medyo may kalayuan at nasa dulo na nga po ito ng hallway. Around 8 p.m. noon, Sir Red, nang mag-dinner kami. Dahil meron naman pong resto sa hotel, tinamad na rin kasi talaga kaming lumabas and then bumalik na rin kami agad sa room pagkatapos naming kumain. Around 11 p.m., switch off ko na rin po yung mga ilaw at nahiga na rin ako sa bed dahil talagang sobra yung antok ko. Hanggang sa bigla po akong nagising. Nawala agad yung antok ko. May naririnig po kasi akong naglalakad. Yung lakad po niya ay parabang nang iinis na pasadyang kinikis-kis sa sahig yung tsinelas, pero inisip ko na baka may dumaan lamang sa hallway. And then after a few minutes, may narinig na naman ako na parang naglalaro ng cellophane or yung parang kinakrampol niya at nasa loob lamang siya ng kwarto ko. That moment, matik talaga na kinabahan ako kasi wala naman akong dalang kahit na anong supot. Deadma lang ako nung una hanggang sa narinig ko na naman ulit iyon. Naglalakad na naman, tapos naglalaro ng cellophane. Pinakikiramdaman ko na maigi, Sir Red, kung saan nanggagaling ang tunog hanggang sa na-realize ko na parang nasa paanan ko na. Ang ginawa ko, kunwari ay umuubo ako tapos kinakapa ko yung switch ng ilaw sa gilid ng bed. Hanggang sa makita kong 2 a.m. na yun. Doon na ako dinalaw ng antok. Hindi ko na rin po pinatay yung mga ilaw at dahil nga sa sobrang antok kong iyon, mabuti naman at hindi ko na po napansin yung iba pang naririnig ko. Hanggang sa kinabukasan nga, habang kami po ay nagbe-breakfast, kwento ko sa mama at sa sister ko yung nangyari. Kitang-kita yung reaksyon nila, Sir Red, dahil nagkatinginan sila ng makahulugan. Sinabi sa akin na maging sila daw din pala ay may naririnig na naglalakad sa loob mismo ng kwarto at kumakaluskos sa wall. 3 gabi po naming tiniis yung takot at sinabi ko na lamang na mag-pray kami bago matulog o kaya ay mag-music at hayaang naka-on ang ilaw. Hindi na rin po kasi kami lumipat ng ibang hotel kasi yun yung pinakamalapit sa airport at in all fairness naman, maganda yung place. Isang bagay lang din naman ang napansin ko. Parang meron kasing abandoned house sa harap ng hotel at kinunan ko iyon ng litrato. I'm not very sure, Sir Red, kung konektado ba yung naranasan namin sa hotel, pero tinatayuan talaga ako ng balahibo sa tuwing nasisilayan ko sa bintana ng hotel room.
yung sinasabi kong abandonadong bahay. At ito nga po yung inattach ko sa email kong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, sa Facebook po niya ito ipinadala at ito nga po, makikita nyo na yung picture, pakita na natin agad sa editing department. Ayan yung sinasabi niyang abandonadong bahay na nasa harapan ng hotel. Ayan, just in case na hindi po maisama ng mga editor natin itong picture or kaya madidinig kasi itong episode na ito sa podcast. For the sake lang na magkaroon lang ng visualization, ito kulay as in faded na yung kulay ng bubungan na manilaw-nilaw and then terrace kasi yung pinicturan niya eh. So basically nasa mas mataas silang floor nung tinuluyan nilang hotel dito sa Cebu City. So dun nga meron nakita po silang parang abandonadong bahay and in fact ang ganda pa rin naman kahit sabi mong abandonado. Sliding door talaga no, yung itsura niya. Tapos yung terrace, ano ba yun, mga plant box ba yan yung nandyan sa gilid niya kung ba't may butas yan. But anyway, oo nga, halatang halata naman na talagang abandon yung datingan niya. Kasi parang alam mo yun, nangingitim na yung tiles ba yan na matatawag yun nandyan. Medyo blurry na kasi pag zoom in natin. But anyway, ayan yung itsura. So meron, alam mo natatandaan ko tuloy, meron din kasi tayong isang SHS before na parang kalilipat nila. Ewan ko kung matatandaan nyo to na meron kasi parang dun sila sa bahay na ito and then may katabi naman din sila as in kapitbahay na kapitbahay over the bakod lang. Yung abandoned na bahay na sinasabi nila parang haunted house kung tawagin nga nila sa lugar nila. And yun din yung pinaniniwalaan nila na pinanggagalingan ng mga entity or mga supernatural being na parang gumagambala dun sa bahay nila. Ganito kasi yun guys, di ba? Lagi-lagi ang tingin kasi natin kapag abandonado na talaga, of course, nandyan na kasi talaga yung mga elementals na tinatawag. Lalong-lalo na kung itong abandoned na structure na ito, ayun nga sabi nila na natitipunan ng tubig. Siyempre kapag tubig, alam nyo na yan, parang portal din daw somehow yung mga ganito. Pero ewan ko lang sabi niya, hindi ko rin sure. Ano din sa tingin ba ninyo kung ito bang abandoned na bahay na pinicturan po ni Ace ba yun? Oo, ni Ace dito po sa kanyang story ay parang yan ba ang salarin kung bakit meron silang naramdaman ng mga kung ano-anong katatakutan dun sa mismong hotel room? Or dapat sana din nagtanong kayo kung meron din bang mga ibang complaint or meron din bang same na karanasan yung iba pang mga tumuloy dyan dati o kaya kahit mismo yun na dyan sa may tag dito, yun nasa baba, nasa may lobby, reception, kung meron bang complaint din sa room ninyo na ganun din sa naranasan ninyo and then dun na ninyo mapapuzzle, dun na ninyo mabubuo yung puzzle kung totoong meron nga, di ba? Dahil kung totoo, baka malay mo talaga na sa within the hotel room lang talaga meron dun at wag natin ipasa dun sa abandoned na bahay na nasa tawid lang, di ba? Parang ganun. But anyway, ang gawin mo na lang dito ay umorder ka ng kape ni Lola Trinidad. Nako naman, paubos na ata ang hazelnut tsaka yung butterscotch natin, hindi mo pa natitikman. Orderin mo na, now na, add to cart, wag i-add to cart, basta i-check out mo na. Yun, matik, di ba? Para matikman mo na bago matikman ng iba or check out ng iba yan. Kape ni Lola Trinidad sa HTV merch. Pati rin yung ating HTV shirts. Hanapin mo na yan now na sa ating HTV merch. Okay? Second story naman tayo. By this time, mula naman po dito kay Japot. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So since 2019 daw ay nakikinig na daw po sila sa atin at sa mga kwentong atin pong pinipresenta. So by this time po ay nasa Lebanon na daw po itong si Japot at nakikipastol daw ng mga kambing doon. So ang kwento ko, Sir Red, ay legit po at walang halo talagang eklabu sabi niya na nangyari po sa aking katawang lupa. It was 1999. At 4th year high school ako sa isang bayan sa Northern Samar. Sa mga taong ito nagsimula po yung pagbukas ng aking third eye
and hindi ko lang po matandaan yung eksaktong date. So nasa oval po kami noon para sa pagsasanay ng CAT at isa kasi ako sa mga squad leader ng platoon namin noon. 4 PM po ito at medyo may kakulimliman yung panahon pero maalinsangan. Sa sobrang laki ng training field na may pa-sinkhole na style, kaya kung nasa taas ka sa may upuan na nanonood, talagang magmumukha na kaming langgam sa paningin ng mga audience. Nakatikas pahinga yung squad namin ng mga oras na iyon nang biglang may mapansin akong kabayo sa hindi kalayuan ng field. Nagtataka talaga ako pero hinayaan ko na lamang kasi baka mamaya ay mapa-squat o kaya maparusahan ako sa squad namin pag gumawa ako ng kahit na anong movement. Napaka-strict din kasi ng officers namin ng mga panahong yun. So dahil nga binaliwala ko na lamang, kaya agad din pong nawala sa aking memorya yung nakita ko ng sandaling iyon. And then came 5:39. Wow, may butal Hindi po naging 5:40 to. 5:39 PM. At nang matapos din po ang training at na-dismiss na kaming lahat. So nilalakad ko lang po kasi pauwi yung pauwi sa aming bahay. Gawa ng hindi naman din kalayuan yung eskwelahan namin at isa pa, talagang nagtitipid ako ng mga panahong yun. Mahirap din kasing kitain ang pera lalo na't wala naman din ibang pinagkukunan ng income yung aking mga magulang kundi yung maliit na koprahan na pinamana sa aking papa. So balik tayo sa kwento, sabi niya. Nakagawian ko na po na makipag-unahan sa tiyahin ko na kaedad ko lamang na umuwi. Ang dahilan ay ang merienda. Pag ang auntie ko kasi ang nauunang umuwi, ang natitirang merienda ay kokonti na at minsan ang liliit pa. Nung oras na iyon, ako yung nauna at ang sarap naman, maruya, grabe. Maruya yung ginawang merienda ni mama. So pagkapasok ko ng bahay, bigla na lang akong nanghina, lalo na po yung aking paa. At parang bigla din akong kinapos ng hinga o paghinga. Napaupo na lamang ako sa kahoy na sofa at biglang nawalan ng malay. Naririnig ko na lamang na kinakausap ako ni mama na busy naman sa paghuhugas ng plato sa kusina. Basta't ang pagkakaalam ko, humiga na ako sa sofa. Gawa nga ng nawalan o nararamdaman ko na mawawalan ako ng malay. Pero ang ipinagtataka ko ay bigla na lang akong nakatayo sa tabi ni mama at hindi ko na siya mahawakan. Ultimo yung meriendang nasa lamesa ay hindi ko mahawakan at talagang tumatagos lang sa kamay ko. So dahil sa aking pagkatakot, nagsisisigaw ako sa batok ni mama para marinig ako ngunit hindi ako pinapansin ni mama. Bagkus bigla na lamang niyang sinabi, bakit daw malamig ang batok niya. Sabay labas na siya ng kusina para kunin yung balabal niya na nahigaan ko pala at doon na rin niya ako nakitang nakalupaypay sa ibabaw ng sofa. Nang magbalik ang ulirat ko, agad ay may albularyo na sa tabi ko at nag-oorasyon na. Simula noon Sir Red ay kung ano-ano na po ang nakikita at nararamdaman ko. Yun nga lang, bitin ang kanyang kwento. Kasi sabi niya hanggang sa susunod po na kwento, kayo na po ang bahalang mag-ayos, sabi niya. Salamat at sana maibahagi. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Japot, kung sakali man na nakikinig ka ngayon for sure, 'di ba? Nabigyan naman to ng, 'di ba, Clay? Nabigyan mo naman to ng update. Sana dugtungan mo na ito para mailagay na natin sa isang compilation. Oo, kung sakali man ganun din, isa ring pagtawag sa lahat na rin po ng mga solid HTV positive yung mga senders talaga natin na alam mo 'yun na ginagawang pa installment yung kanilang kwento. Gayahin natin yung ibang mga kinompile namin na iisang sender na kung sakali na magawa ninyo ng paraan or meron kayong oras, for example, na ma-compile na lahat. Example, ito, story number 1 ni Japot. Baka sabi niya hanggang sa susunod na kwento, kumplituhin mo na baka meron ka pang 2-3 pang pirasong kwento dyan. So,
isend mo na agad para magawan po natin ng, alam mo yun, ng compilation. Katulad yung lapitin ng demonyo si Angel, di ba? Yung isa sa mga na-feature natin kamakailan lamang dito sa ating channel. So sana ganun din ang gawin ninyo, para masundan o kaya ay hindi natin matabunan sa email yung mga kwento ninyo. Sa mga hindi pa na-feature, rest assured, pag nag-acknowledge po sa email si Admin Clay, ibig sabihin nandirito na po sa folder na ito, hindi pa nga lang po talaga ma-feature agad-agad. Pero rest assured, ma-feature po yan. Kalma lang, di ba? Kalma lang, kapit lang sa matigas. Okay? Third and last story. Mula naman din dito kay Flash, pero bago po yan, yung tungkol naman dito sa sinasabing ang nakakatakot lang yung nangyari dito kay, di ba, kay Japot. Mabuti na lang talaga at least na naibalik ka sa katawang lupa mo, di ba? So ibig sabihin may ability ka ba? Kaya gusto ko rin talagang malaman kung naulit pa ba ito. Kasi meron kang, alam mo yung capable ka sa yung pwede mong di ba astral projection ba yung pwedeng maitawag sa ganito? Yun bang humihiwalay yung kaluluwa mo pero nakikita mo yung nangyayari sa paligid mo na as if nasa solidong katawan ka. Di ba? Tapos yun nga, di ba, tumatagos daw mga ganyan. So paano nangyari? Sana ma-explain o kaya ma-expand pa para malaman natin kung ano pa yung pwedeng tawag dito or nangyari pa ba ulit? At ano yung mga nakita mo at ano yung senaryo doon sa next na nangyari sa'yo to? Yun, para madugtungan mo na. Okay? Third story, panghuling kwento mula naman kay Flash at ito naman, medyo may kahabaan pero sige, tingnan natin kung saan tayo aabot. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ikikwento ko po, Sir Red, yung nangyari sa amin sa isa sa mga dorm sa UP. So kami kasi ng asawa ko po, Sir Red, ay nag-study daw sa UP Diliman and she stayed in one of the dorms there. Isang gabi po nang siya po ay natutulog, lagi daw po siyang nagigising dahil sa pakiramdam po niya na meron daw pong nakatayo sa labas na kanyang bintana. Pero after a while, bigla na lang din niyang mararamdaman na meron daw pong someone or somebody na nagpipress down sa kanyang shoulder. Kaya tinatanong daw po niya palagi yung kanyang roommate kung siya ba yun at kung sakaling siya yun, wag daw po siyang guguluhin or iistorbohin sa pagtulog. Pero giit naman ng kanyang kasama sa room ay hindi naman daw siya ito and the thing is, tulog daw siya nang nangyayari ito sa asawa ko. Meron nga din po akong natatandaan, Sir Red, na kwento din ng asawa ko noon na nagpe-prepare daw siya ng flashcards para sa isang class presentation at itong mga flashcards na ito ay iniwan lamang daw ng asawa ko sapagkat nais niyang lumabas para bumili ng mamemeryenda. Pagbalik daw po niya, nagtataka siya sapagkat hindi na niya makita kung nasaan na nanoroon yung mga prepare niyang flashcards. So talagang hinanap daw po niya yung buong kwarto and hinanap daw po niya ito sa buong kwarto and kulang na nga lang daw po ay ibaliktad niya talaga yung room nila para lamang mahagilap ito. Hindi din daw po niya kakayanin na ulitin pa ang lahat sapagkat kaninang alas 5 pa daw po niya ng hapon ito sinimulan. Hanggang sa sinabi niya ito sa kanyang kasamahan. Itong kasamahan naman niya ay nagtungo din pala doon sa kung tawagin nila ay lady resident in charge doon sa building at nagulat din daw po sila dahil hindi pala ito yung kauna-unahang kaso na parang may nawawalang gamit. Safe naman talaga yung dorm, Sir Red. Hindi mo rin aakalain talaga na maaaring yung kasama mo sa room yung gagawa nito or magtitrip lang sa'yo. Nang nalaman nga daw po ito nung resident in charge ng building, otomatiko daw po ang itinuro niya ay baka yung mga duwende daw. Baka daw natitipuhan kasi yung asawa ko dahil talagang ang ganda-ganda ng asawa ko. Hanggang sa bumalik na nga daw po yung asawa ko sa kwarto nila at talagang kinikilabutan siya. Ang sabi na lang daw po niya,
Okay, so pwede tayo maglaro ha, pero wag naman ngayon. Kailangan ko kasi yung flashcards para sa klase ko bukas. Please, pakibalik. At nang kanya muli daw pong lingunin ang kabuuan ng kwarto. As in, nagulat na lamang siya dahil lahat ng flashcards na kanina'y hinahanap niya ay naroroon lang sa same place. Sa ibabaw ng table niya kung saan niya ito iniwan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo, Flash, at sana ito pala experience nung kanyang asawa nung sila ay nag-aaral sa college nung mga panahong yun, di ba? Maraming salamat at yun nga yung sinasabi ng mga alam mo yung mga duwende. Pero kung babalikan ninyo yung sa Hilakbot Haunted History YouTube channel natin, di ba isa sa mga senyalis talaga na haunted yung isang lugar ay yung ganito, yung may mga nawawalang mga gamit, di ba? And then ilang beses kang pabalik-balik naghanap and then alam mo talaga na aware ka rin talaga na dun mo lang iniwan imposibleng mawawala. Given the fact na minsan wala ka namang kasama dun sa bahay, kaya paanong mawawala? Hindi naman pwede, di ba, na parang nadala mo lang sa kung saan or burara ka lang talaga, mga ganyan. Pero yun, isa yun sa mga senyales daw. And then bigla-bigla, kung kakausapin mo nga daw para ma-appease ito nga mga supernatural beings na ito, bigla-bigla na lang magugulat ka na isinauli dun din sa same exact na lugar kung saan mo siya iniwan. Di ba? Unless yun nga, burara ka talaga, di ba? Baka, tas isisisi mo sa mga elemento, di ba? Anyway, maraming salamat po at sana'y nakapaghatid daw ng Hilakbot ang kanilang kwento, lalong-lalo na syempre yung mga senders natin para sa episode na ito. Kung meron ka rin katulad ng ganitong klaseng mga istorya, maaari mo po yung i-email sa amin sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin sa ating Facebook. And huwag din ninyong kalimutan syempre na bisitahin once again ang Kape ni Lola Trinidad Facebook page at ang Hilakbot Facebook page. And of course, ang ating website ang redfmph.weebly.com para matuntun po ninyo yung ating mga link, lalong-lalo na sa ating Pinoy Horror Radio 24/7. Napansamantalang kapalit po muna ng ating Hilakbot 24/7 dito sa YouTube at ito po'y umi-air at nag-i-stream sa radio.org.ph. Pwede mo rin niyang hanapin sa browser mo kahit cellphone lang gamit mo. radio.org.ph tapos space and then type Red FM Philippines para mahagilap mo yung ating online music station na 24/7 din, or radio.org space Pinoy Horror Radio. Ayan, okay, para makita mo rin yung sinasabi ko sa iyo na 24/7 din natin na streaming ng mga horror stories na pansamantalang kapalit po muna ng Hilakbot 24/7 habang inaayos pat wala pa si Admin RJ kasi. But anyway, maraming salamat na naman sa mga channel members. Maraming salamat sa mga magpo-purchase na ngayon ng Kape ni Lola Trinidad at lalong-lalo na sa mga silent listeners, mga regular listeners natin, mga magko-comment, sa mga pagtawag natin para magkaroon tayo ng healthy na comment section dyan, lalong-lalo na kung marami kang nalalaman sa mga certain topics na atin pong na-include dito po sa ating SHS segment na ito. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa segment na ito. Saturday and Sunday 9 PM dito sa HTV. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.